Ikalabing istasyon. Nang araw din yun, dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang kayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatarungan. Lumapit si Jesus at makisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang inyong pinag-uusapan? At bakit nalulumbay kayo? Sinabi ng isa na ang nanay Cleopas, kayo pala mong tuwataan tayo sa Jerusalem. Hindi nakaalam sa mga bagay na kapapangyari pa lang ko. Anong mga bagay? Tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, isang propetang magpangilihan sa luwa sa salita, maging sana po ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng mga punong sasadote at mga pinurugong at maghatulan ng kamatayan. At siya ay pinakot sa punong. Ito ang mga inaasahan namin magpapalaya sa Israel. At hindi lamang yan, katungalan na ngayon, wala nang nangyari ito. Nabigla kami sa sinabi ng ilan ng mga babae kasamahan namin. Nagpunta sila sa Libya, subalit hindi na natagpuan ang kanyang pangkat. Tayo sa Libya lang ilan sa amin. Hindi na natin kasi. sinabi sa kanila ni Jesus, O mga hangal at mababagal ang puso sa pagsampalataya. Ano't hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay kailangang magdusa upang makapasok sa kanyang kaluwalhatian? at mula kay Moises at sa lahat ng mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang buong kasulatan na tumutukoy sa kanya. Nang malapit na sila sa layong kanilang tinutukoy, siya'y nagkunwaring malayo pa ang pag-uuna. Datapwat, pilit siyang pinigil nila na ang sabi, Tumuloy ka na sa amin. Umaga. At papalubog na nga. kaya siya'y pumasok upang makituloy sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa kapag, tumampot siya ng tinapay saka pinasipasan at pagkahati ay ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila. Datapwat, bigla silang nawala sa kanilang harapan at sinabi nila, Hindi ba naroon ako? Nag-aatab ang ating mga puso habang tinatagsan tayo sa atin. At habang pinapaliwanag niya mga kasulatan. sa oras din iyon ay naghanda sila upang bumalik sa Jerusalem.
kanilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pa nilang mga kasama na nagsasabi, Panginoon ay tunay na buhay na magmuli. At nagpakipakasunod. at ipinalita nila kung ano ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nakilala siya sa paghahati ng tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ang nangyari, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumainyo ang kapayapaan. ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila yung multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Anak ko, tunay na buhay na magmuli. Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan kayo? Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y meron, tulad ng nakikita ninyo. ang pagkasabi ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, May makakain ba kayo riyan? siya'y binigyan nila ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan at sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat. Na ang Mesiyas ay kailangang magdusa at mabuhay na maguli sa ikatlong araw. At sa pangalan niya ay pangangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang saksi sa mga bagay nito. At narito, ipadadala ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya magsitigil kayo sa lungsod hanggang sa ipagkaloob ko sa inyo ang lakas na galing sa itaas. Pagkatapos, dinala siya nila sa labas na patungo sa Betania. At itinaas ang kanyang mga babae upang paspasan sila.